60 billion. Saan mo dinala to? Bumili kang Coca-Cola. Bumili ka ng high grade. 60 billion ha. At unconstitutional. Hindi lang unconstitutional, 15-0. Talagang matindi. Tambakeko, 15-0. So lahat po ng Supreme Court justices bumoto laban dito. So illegal po 'yang pinagagawa ng administrasyong Bongbong Marcos. Kamakailan nga lamang nagbigay ng pahayag si Marcos Jr. na agad ibabalik ang 60 billion na sobrang pondo ng PhilHealth. Ngunit PhilHealth official state insurer tila kumanta na sa publiko at tila tahas ang binasag ang katotohanan at binulgar. Umami na wala pang malinaw na proseso kung papaano raw at kailan ito maisa sa uli. Sa kabilang araw ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad na ibabalik ang 60 billion na sobrang pondo ng PhilHealth, aminado ang opisyal ng state insurer na wala pa raw malinaw na proseso kung papaano at kailan ito maisa sa uli. Sinabi ni Dr. Israel Francis Pargas, ang Senior Vice President ng Health Finance Policy Sector ng PhilHealth, na bagamat iniutos ng Pangulo na agad itong ibabalik, ay wala pa niya silang konkretong impormasyon mula sa Bureau of Treasury tungkol sa proseso ng pagbalik ng pondo. Dagdag ni Pargas, hindi rin malinaw kung ang pondo ay isa sa ilalim sa savings ng 2025 o isasama sa 2026 General Appropriations Act. Although the President said immediately, pero wala pa pong mechanism kung paano po ibabalik yung pondo na ito. We don't know kung ito po ay sa subject to savings ng 2025 or kung ito po ay isasama sa 2026 GAA. So wala pa po kaming idea kung paano po ito ibabalik sa amin ng Bureau of Treasury. Hindi naman nakapagpigil ang taong bayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa balitang ito. At ayon pa sa kanila, ang hilig ni Marcos mag-announce ng plano niya. Wala naman palang konkretong plan. Sure na sure sa pagbalik ng 60 billion. Yun pala nga. Kaya yung flood control na pinagmamalaki niya, ayun, fake pala. From 89 billion, bakit 60 billion lang ang binalik? Kinurap na nga, kinupit pa. Kung paano nila gusto magpabalik ng pera at assets sa mga witness, siyang bagal naman nilang magsauli ng kinuha nilang pera sa PhilHealth. Anong tawag doon? Asa pa kayong maisauli yan? Buhaya yan. Kaya pag nasa bunganga na ng buhaya, wala nang balikan yan. Kahit mamuti pang mata nyo sa kakaantay. 89.9 billion yung kinuha. 60 billion lang ibabalik. Nagpabudol na naman kayo. Grabe, tindi talaga ni Bongbong Marcos. Mapagsamantala, korupsyon lahat nasa kanya. Samantalang maraming mahihirap ang nagugutom. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Finally, gising na ang the sleeping giant na Supreme Court. Hindi na po natin pagtatagalin. Diretso na po tayo agad-agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Ito, pag-usapan natin at buena mano, napakaganda nito. Ito ay tagumpay para sa ating mga Pilipino, lalong-lalo na doon sa mga nangangailangan po nito. Bigyan po natin ng komentaryo. Pinapasauli na ng Korte Suprema sa gobyerno ang 60 bilyong pisong pondo ng PhilHealth na binalik sa National Treasury. Live mula sa Maynila, nangunguna sa balita, si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, naging kontrobersyal noon ang pagkuha ng pondong yan mula PhilHealth. Bakit to pinasauli ngayon ng Korte Suprema? Jiggy, sa desisyon ng Korte Suprema, unconstitutional o labag sa saligang batas ang paglipat ng 60 billion pesos na excess funds ng PhilHealth sa National Treasury noong 2024. Unanimous ang naging desisyon ng mga mahisrado sa consolidated petition para ibalik sa PhilHealth ang pondo. Yan, napakaliwanag ha. 60 billion! Bongbong Marcos! Saan nyo na naman tinangay ito? Sino pa bang may kapangyarihan maglipat-lipat niya? Kahit ba sabihin mo si Batman pang naglipat niya, no? Kung sino man. Huwag mong sabihin, Bongbong, di mo alam. 60 billion. Saan mo dinala to? Bumili kang Coca-Cola. Bumili ka ng high grade. 60 billion ha. At unconstitutional. Hindi lang unconstitutional, 15-0.
Talagang matindi. Tambakeko, 15-0. So lahat po ng Supreme Court justices bumoto laban dito. So illegal po 'yang pinagagawa ng administrasyong Bongbong Marcos. Ipinag-utos din ng Korte Suprema na wag nang galawin ang 29.9 billion pesos pang balanse ng umano'y excess funds. Immediately, executory ang pagpabalik ng pondo at idadaan ito sa pamamagitan ng 2026 General Appropriations Act. Ayan. So kailangan immediately executory. Anong ibig sabihin? Agad-agad yan. Anong ibig sabihin yan? Forthwith. Kayo ang nadali ng forthwith. Immediately executory. Patay ka dyan, Bongbong Marcos. Ibabalik nyo yan. Saan nyo bubunutin yan? Kung nahit-hit na yan. Di ba? Tapos meron pang 29.9. Ay, para mabilis tayo, sabihin na natin 30. Wag nyo nang ilipat yon. Excess fund ulit, ha? Marami silang ginagawang lipat-lipat dito at alam naman natin kung saan mo dadalhin yan. Ay delikado lalong-lalo na sa flood control, lalo na sa DPWH. Nakaw, delikado yan. Merong plano, may maitim na balak ang mga animal. Jiggy, matatandaan na inutos na rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapabalik sa naturang pondo sa PhilHealth. Gayunman, Pero ako saglit, may naalala ko. Kasi ito immediately executory. Remind lang natin meron ding Supreme Court decision. Okay? Final and executory. Yung estate tax ni Bongbong Marcos hindi nabayaran. Yan ang pinag-uusapan bago siya manalong presidente. Hindi bayad. Korte mismo nagsabi. Hindi ko makakalimutan yan dahil blinag natin niya ilang beses. Ngayon wala na, tahimik na. Saan kaya napunta yung estate tax ni Bongbong Marcos? Na-doktor na? Nabura na? Ito na naman tayo. Immediately executory. Ibalik mo agad, Bongbong Marcos. sabi ng Korte Suprema, hindi may tuturing na moot and academic yung kanilang desisyon. Jiggy? At Camille, ano naging ugat ng petisyong ito sa Korte Suprema na nauwi nga sa pagbabalik ng pondo ngayon sa PhilHealth? Jiggy, noong 2024, naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang ilang grupo at health advocates. Gusto nilang harangin nga itong transfer order ng Department of Finance para sa 89.9 billion pesos na pondo ng PhilHealth. Makakaapekto raw kasi ito sa mga programang pangkalusugan. Giit naman ng nooy Finance Secretary na si Ralph Recto, sobra itong pondo at may kapangyarihan daw ang gobyerno na bawiin ito base sa isang special provision sa General Appropriations Act. Nako, nagpapalusot pa ito. Ito matindi dyan. Alam nyo, dito nyo makikita na sagad na sa buto at sagad na walang kaluluwa itong mga animal na ito. Plano talaga nilang kuhanin ito. Diba? Alam naman natin yung naging anomalya, hindi ko na po kayo, this is public knowledge. Yung nakawan, yung ghost projects, yung sa DPWH and flood control. Okay? Kukuhanin mo sa PhilHealth, 89.9 billion. Dadalahin mo doon. Tapos, ang palusot nila, excess yan. Recto, wag ka na magpalusot. Papalusot ka pa eh. Supreme Court na nagsabi. Unconstitutional. Ano ba pag sinagsasabi mo? Ikaw, Batman. Alam mo, wag ka na magpalusot. Sabi nga, kay may kinulimbat ka dyan, kay wala. Hinayaan mo yan na mailipat. Bakit hinayaan mo yan mailipat? Bakit ka nagpagamit? Kaya si Hodang, mga amo mo may planong nakawin yan. Ba't ka nagpagamit? Kaya huwag ka na nangangatwiran pa yan na nakakainis eh. Di ba? Parang ito itong baka senador. Sinabi na nga ng Supreme Court, unconstitutional yung impeachment. Ang tigas-tigas ng ulo, ang kapal-kapal ng mukha nitong si Tito Soto at iba pa. Ito na naman kayo. Hindi na ba kayo talaga susunod? Buwagin na natin yung Supreme Court. Kung ganyan din kayo ng ganyan, ang magdesisyon na lang ombudsman. Pwede ganun na lang. Ombudsman na lang. Kasi dyan lang kayo susunod eh. Ang magdidesisyon na lang ng mga bagay-bagay sa Pilipinas, ombudsman tsaka ICI. Dyan lang kayo nagsasubmit eh. Pagdating sa Supreme Court, puro kayo palusot. Ibalik nyo na. Ibalik nyo na yung nakaw. Kasi pabalik kayo ng pabalik sa Diskaya. Plano nyo pang ipakulong yung Diskaya. Sabi nyo, hindi na sila magpapasko, ikukulong nyo. Dapat nga kayo nagbabalik eh. Di ba, linis-linisan tong mga animal na to. Dapat kayong nakakulong. Ibig nyo bang sabihin ng isang kontraktor kaya mag-dispalko ng ganong kalaking pera na walang tao sa ibabaw? Niloloko nyo naman kami. Kaya ako wala akong bilib yung papakulong si Diskaya.
Naglilinis lang ng mga pangalan tong mga animal na ito. Huwag tayo magbolahan dito. Oo, kailangan sila managot. Pero hindi po yan. Hindi dahil makukulong ang Diskaya, maliligtas ka na, Bongbong Marcos. Ha? Kayo nga magbalik. Di ba? Pag nagpapabalik kayo, bida-bida kayo. Ngayon kayo pinababalik ng pera. Asa na? Binida-bida mo rin yan eh. Di ba binida-bida niya rin yan? Ibabalik. Asa na? Nabalik na ba? O parang yung pangako mong 20 pesos na bigas. O parang yung pangako ninyo diyan sa sa inis na inis ako diyan sa EDCA na yan. Walang niya kayo. Pinangako nyo yung EDCA kaya nyo pinapasok para makatulong sa atin pag may trahedya. Wala pang naitutulong yung mga Amerikanong yan. Buti pa nga yung China may naiturong sa atin eh. Di ba ninanakaw pa nga ni Bongbong Marcos? Yung credit diyan sa Davao? Sino tumulong sa atin? Amerikano ba o Chinese? Bongbong Marcos, wag na tayong magbulahan. Ikaw lang nakinabang dyan. Sa EDCA na yan. Pero sagot dyan ng Korte Suprema, void ang special provision na yan. Nagkaroon din daw ng grave abuse of discretion sa pagpapatupad nito. Kita mo? Papalusot ka pa, animal. Itong si Recto, hindi ko alam kung ito napakayabang kasi nakapag-asawa lang ng artista. Napakayabang. Sabihan pa si Senator Bongo wag daw silang utusan. Tapos ngayon magpapalusot na naman sa Supreme Court. Dinabara ka ulit. Void. Jiggy? At Camila, ano ang reaksyon ng PhilHealth sa desisyong ito ng Korte Suprema? Jiggy, malugod naman na tinanggap ng PhilHealth itong desisyon ng Korte Suprema. Tiniyak nito ang wastong paggamit sa pondo para nga palakasin pa ang kanilang serbisyong pangkalusugan. Nagpasalamat din ang Department of Health sa desisyon ng Korte Suprema at nangako itong ipatutupad ng maayos ang Universal Healthcare Act. Ito sa akin lang. Dapat talaga ayusin natin to. Kasi ang laki po ng problema natin sa pagpadating sa kalusugan. Me and myself, ang dami pong lumalapit sa akin. May sakit na ganito, may sakit na ganyan. Wala naman akong kakayanan. Ilalapit ko lang sa malasakit center, ilalapit natin kung kani-kanino, minsan napapagbigyan, minsan hindi napapagbigyan. Hindi rin natin masisi dahil wala. Katulad dito sa PhilHealth. Sagad, isipin mo, para lang sila makapagnakaw, ang daming pwedeng pagkuhanan ng pera, PhilHealth pa. Ang isinugal nila dito, buhay ng tao. Kalusugan ng tao. Diba? Isipin mo yung iba may mga cancer, hindi man lang makapagpagamot. Yung iba, malala ang kalagayan, hindi man lang makapagpagamot. Imbis na nakakatulong tong PhilHealth. Kaya nga ako naikukwento ko to kasi meron ako maraming experience eh. Yung pasensya na po dun sa iba, hindi natin mapagbigyan. Yung iba napapagbigyan natin kasi depende naman po, hindi naman tayo, wala naman po tayo sa gobyerno. No? So, iyon ang kalagayan natin. Kaya, mas masama ang loob ko rito eh. Ito'y personal sa akin ito. Dahil kung gumagana ng maayos ang ating healthcare system, doon man lang makapamuhay ng maayos ang Pilipino. Wala eh. Pati ospital nanakawin. Pati gamot nanakawin nila. Diba? Hindi ito mga doktor ha. Yung pondo sa ospital, yung pondo sa doktor, yung pondo sa gamot, nanakawin pa ng mga lintik na mga wala talagang konsensya itong mga politiko natin. Kasi pambibili nyo lang ng bahay. Executive Secretary Recto naman, nirerespeto raw ang desisyon ng Korte Suprema at tiniyak na susundin ito ng Finance Department. Yan muna. Yan, inuutosan ka. Utos na ng Supreme Court yan. Sumunod ka na lang. Diba? Ang yabang nito. Empleyado ka lang, kahit ba ikaw ay sekretary, ikaw ay taga-silbi. Empleyado ka lang ng gobyerno, huwag mong sabihin huwag kang utusan. Gago ka ba? Anong huwag kang utusan? Yan, inuutusan ka. Sumunod ka na agad. Huwag ka na yung dami-dami mong sinasabi. Diba? Ngayon, bawo ka. Hindi kasi, ako dito sa mga sekretaryong to eh. Kung hindi ba kayo malakas kay Marcos, dyan ba kayo? Huwag nga, tayo maglokohan. Alam nyo naman ang nangyayari. Pinabababayad ng hinihingi ibaba yung bat. Ayaw mong ibaba. Kita mo na lang tara na yung nakawan. Ito si Recto eh. Sana, sabi daw magsasuffer ang Pilipinas pag ibaba ang tax. Hindi. Ayusin nyo. Yung nakawan dyan.
Parang ito nakatira sa Pluto, hindi niya alam ang nangyayari sa Pilipinas eh. Puro pahirap ang ginagawa na itong tao na to sa mga Pilipino. Ang bat lang taas-taas eh. Next topic po tayo. Ito, bigyan natin ng komentaryo kasi nagtatalo na naman sila. Etong say syempre, like father, like son. 'Di ba? Etong si Sandro tumago, tumago sa salda. Ay, sa salda. Sa saya. Napaghalo ko. Tumago sa palda ni Claire Castro. Ganyan naman ang gawain ng tatay niya eh. 'Di ba? Tago rin sa palda ni Claire. So, discuss lang natin. Pinatikos ng Malacanang ang pagtabla ni Davao City Congressman Paulo Duterte sa imbitasyong humarap sa investigasyon ng ICI sa flood control scandal. Ang ICI naman, tuloy lang daw ang trabaho sa harap ng usap-usapang mabubuwag na raw ito. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Mistulang Battle of the Presidential Sons ang comparison ng Malacanang matapos purihin ang pagkukusa ni House Majority Leader Sandro Marcos na humarap sa ICI kahapon. Taliwas sa pagtabla ni Congressman Paulo Pulong Duterte dahil wala umanong jurisdiction sa kanya ang komisyon. Banat ng palasyo, kitang-kita naman kung sino sa dalawang anak ang napalaki ng maayos. Unang-una bilang magulang, makikita natin kung paano ba pinalaki ng mga magulang ang isang anak. Disente. Gaga, fake news ka. Pinalaki daw ng maayos ng magulang si Sandro. Naniniwala kayo doon? Si Sandro mismo, yung katauhan mismo ni Sandro umamin. Hindi siya pinalaki ng maayos. Tingnan nyo nga. 5'3" lang ata. Paano pinalaki ng maayos? Hindi siguro ito binigyan. Baka nung bata, hindi ito pinasuso. Pinadede ka ba ng nanay mo? 5'3" ka lang, paano pinalaki ng maayos? Parang hindi ka dumede eh. Siguro pagka panganak mo pa lang, hindi ko masabi hindi natin masabi dahil sabi ni Amy. Sabi to ni Amy addict daw kayo. Baka mamaya habang dumedede, nagdodroga kayo, baka lang naman, naiisip ko. Ayan, hindi lumaki ng maayos. Hindi naman namin kasalanan kung hindi napalaki ng maayos yan eh. Bakit naging bansot? Baka supot pa. Alam mo, magtataka kayo, bakit ba hindi talaga lumaki ng maayos yan? Despite sa dami nilang pera. Yun lang naiisip ko, baka nagdodroga habang nagpapadede or yun, supot. Ano sa tingin ninyo? Bakit nabansot ito si Sandro? But kidding aside, paano naging disente? Ako, may tanong lang, Claire. Pag yung anak mo ba maliligawan ng adik, matatawag mong disente? Pagka yung anak mo ba maliligawan ng magnanakaw, matatawag mo bang disente? Ako'y nagtatanong lang. Diba? Siyempre hindi mo aamining adik, siyempre hindi mo aamining magnanakaw. Pero alam mo kung ano totoo. Diba? Kayo ba? Hindi, halimbawa na lang. Ito yung halimbawa para lang makita ninyo. Meron kayong anak na babae. 2 tao lang ang natitirang lalaki sa buong mundo ang mandiligaw, si Sandro at saka si Pulong. Kanino nyo ipapaligawan yung anak ninyo? Pagka ganito klase yung manliligaw sa anak ko. Magdroga-droga ka, ay magkakaanuhan tayo, magkakasakitan tayo. Hindi po grave threat yan. It's just an example. Kunwari, manliligaw sa anak ko, magnanakaw, tsaka adik pa. Ano lang naman, example, okay? Hindi takot. Matapang na humarap sa investigasyon. Paano hindi takot? Ikaw ang nagsasalita in behalf of them. Tingnan mo si Pulong. May spokesperson ba? Doon pa lang kitang-kita mo na pinagkaiba eh. Si PRRD walang ganyan. Walang vlogger ng ganyan. Siya mismo humaharap sa taong bayan. Siya mismo sumasagot. Yung amo mo nga duwag eh. Alisan mo ng kapangyarihan yan. Tingnan ko kung makaharap sa tao yan. Weak talaga yan si Bongbong. Nagkataon lang may apelyidong Marcos. It's if not because of his father, Ferdinand Marcos, walang accomplishment yan si Bongbong. Wala. Kung hindi yan Marcos, wala yan. Palabo yan, nagdodroga, nagrarugby sa kalsada. Hindi nga makaharap. Ganyan din. Ano napamana niyan?
Hindi ganun din yung anak na tumatago din sa palda mo. Paano ba napalaki ng maayos yung walang tato? Si Pulong nakailang drug test na. Yung mag-ama, ayaw magpa-drug test. Pati nanay, ayaw magpa-drug test. Yan ba napalaki ng maayos? Ang laki ng sinasabing anomalya sa kanila, instead na magkusang loob bumitaw, hindi bumibitaw. Walang delikadesa. Kasi pinagmamalaki nyo. Kasi ito ang ano nila halatang halata. Nakusang humarap sa ICI. Claire, ganyan kakabobo? I don't believe na bobo ka Alam mo yan, pinatayo nung tatay niya yung ICI. Hindi mo alam? Anong klase ka spokesperson? Hindi mo alam tatay niya naglagay ng tao dyan? Tatay niya nagpopondo dyan? Tatay niya, siyempre magpapakita sa ICI yan. Pero hindi ka ba nagdududa? Bakit executive session? Kasi pagmamalaki nyo. So, pagmamalaki mo, na lamang na siya kay Pulong dahil umarap siya sa ICI. That's the only accomplishment na lamang siya. Disente na. Bobo ka talagang abogada. Bobo ka talaga. Hindi ko alam paano ka naging abogada. Ay tanungin kita, anong infrastructure na patayo ni Sandro? Sa dami-daming pork barrel, di umano, na napala nila, anong napatayo nilang tulay? Kahit yung tatay niya walang patunayang tulay, isipin mo. Mismo si Bongbong Marcos, umamin sa media na magnanakaw siya. Inamin niya. Kasi malaki ninakaw niya. Sobrang laki. Inamin niya sa media. Alam mo kung ano yon? Kailan niya inamin? Hindi mo alam? Tanga ka talaga? Tanong mo mamaya, papakita ko sa'yo. Inamin niya sa media, mamaya, pakita natin. Inamin niya sa media. Malaki ninakaw niya. Hindi nagtago. Nagboluntaryo pa. Hindi nagtago. Nagtago nga sila ng tago sa saya mo. Hindi ko alam kung hindi ba sila nasasabi. Kinilala ang ICI. Hindi tulad ng iba. So doon pa lang po bilang magulang ay proud sila sa kanilang anak. Doon ka lang mapaproud. Alam mo, ma-proud ka sa anak mo pag meron siyang sariling accomplishment. Ma-proud ka sa anak mo pag walang bisyo. Ma-proud ka sa anak mo kung malapit sa Diyos. Ma-proud ka sa anak mo pag nagkakaroon siya ng maayos na pamilya. Pero kung addict, wala. Proud ka ba nun? Diversion daw para pagtakpan ang katotohanan para kay Pulong ang pagpapatawag sa kanya ng ICI. Pero para sa Malacanang, walang dahilan para tumalikod sa investigasyon kung wala namang itinatago. May kasabihan tayo, buntot niya, hila niya. It means you are responsible for the consequences of your own acts. Marami na po mga mabatas na gumalang sa pagpapatawag ng ICI. Nagbigay ng kanilang mga response, ng kanilang mga nalalaman. Pero gagamitin ko sa iyo sinabi mo. Kung hindi natatakot, bakit hindi magpaimbestiga? Una. At marami ng mga mambabatas na nagpasakop sa ICI. So kung walang pinagtatakban, ba't natatakot? Gamitin ko sa iyo sinabi mo. Kung hindi natatakot si Bongbong Marcos, siya na hindi siya addict, bakit hindi siya magpa-drug test? Ito, hindi ko na kinukonvince si Bongbong Marcos magpa-drug test. Tapos na kami dyan. Tapos na tayo dyan. Alam natin, addict na si Bongbong Marcos. Kaya lang, for discussion purposes, binabalik ko sa iyo. Bakit siya takot magpa-drug test? Ang dami na ring politiko nagpa-drug test. Pati yung mga tuta ni Bongbong Marcos before the election nagpa-drug test. Sino? Si Tuta Soto at saka si Lacson. Ang dami nagpa-drug test para lang patunayan na sila hindi addict. Nag-submit sila sa PIDEA. Bakit si Bongbong Marcos takot mag-submit sa PIDEA? Ayaw niya ng hair follicle test. Ihi lang ang pinalagay niya dun eh. Di ba? Ihi lang sa St. Luke's. Huwag na tayo maglokohan. Kasing kapal nung make-up mo, yung pagmumukha ninyo. Kayo ang takot. Gusto mo magsuntukan pa si Pulong tsaka si Sandro eh.
Eh baka sabihin ni Pulong, tali ko pa yung kaliwa kong kamay. Saan pupulutin niya si Sandro? Tatago sa palda mo. Man, Pero mismong si Resigned Commissioner Rogelio Babe Singson ang nagsabing walang pangil ang ICI dahil sa lubos na kakulangan sa pondo. Tugon ng palasyo, nasa komisyon na ang pondo. At sa matagal ng pagkwestiyon sa kapangyarihan ng ICI, muling iginiit ng Malacanang na fact-finding commission ito na binuo para tumulong sa DOJ at Ombudsman na magsampa ng kaso. Kung nanganganib na nga bang madissolve ang ICI, but since nga po, nandiyan naman din po ang ombudsman at napaka-active din po nila patungkol po sa usapin ng mga anomalyang flood control projects, maaari pong maging ganun. Pero as of now, wala pa po tayong pinakadetalye. So ano mang update patungkol dyan. Bye-bye, ICI. Malapit na yan. Tingnan mo. Okay, mamaya sasabihin ko sa inyo bakit malapit na ang ICI. ayon kasi sa Politico.com, kinukonsidera na rin daw ni ICI Special Advisor Rodolfo Azurin na sumunod sa pagbibitiw ni Singson dahil sa umano'y differences nila ni ICI Chairperson Andres Reyes Jr. Setyembre lang pumasok si Azurin matapos palitan si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na nagpahayag din ng pagkadismaya sa pondo ng ICI dahilan para gumastos pa raw siya mula sa kanyang sariling bulsa noong nakaupo pa ito sa ICI. Pero ayon sa Executive Director ng ICI na si Attorney Brian Hosaka, magpapatuloy ang trabaho ng komisyon hanggang makumpleto nito ang mandato o kaya'y buwagin ng Pangulo. Tumangging magbigay na pahayag ang Office of the Ombudsman para kumpirmahin ang pahayag ni Ombudsman Boying Rebulla na baka mabuwag na ang ICI at sila na ang tuluyang humawak ng mga flood control case. Pag-uusapan natin yan patungkol dito sa ICI. Mamaya lang pag-usapan natin. Malapit na po yan, hindi na aabot ng Pasko. Sana hindi na umabot ng Pasko yan. Wala na rin eh. Nagpapahiwatig na sila. Bukas naman ang palasyo sa anumang maaaring kahantungan ng ICI, bunsod na rin ng mga gumugulong na panukala sa Kongreso na magtatag ng isang independent commission against infrastructure corruption. Para sa agenda. Next po tayo. Ito, pag-usapan natin ito dahil isa na naman nag-resign. Talagang mauubos ang tao ni Bongbong Marcos. Marcos, hindi ka pa ba nakakahalata na yung bagyo hindi lumalagpas sa Malacanang? Diba? Hindi umaalis eh. Talagang kaliwat kanan, sunod-sunod. Hindi ko nga alam kung ano nangyari kay medyo namimiss na kita, saldi ko. Kailan ka ba ulit lalabas? Baka magpapasabog yan ng malaki sa Pasko. O para may pag-uusapan. Nako, delikado ka. Ikaw, Bongbong Marcos, ang delikado sa Pasko. Ligwak na naman ang isa pang miyembro ng gabinete na nakaladkad din sa flood control scandal. Ang detalye sa agenda report ni Lycha Bonzo. Isang araw matapos maisiwalat na may koreksyon umano sa isang contractor, kinumpirma ng Department of Justice na nagsumite na ng kanyang resignation si DOJ Undersecretary Jojo Cad. Tingnan mo to DOJ ito. Under kay Boying Remulla. Dati, nung siya ay DOJ. USEC, Department of Justice. Department ng Hustisya. Pero may anomalya ng pagnanakaw. Ganyan po tayo katindi. Yung ombudsman natin, yung anak na hulihan ng kush. Ganyan po katindi. Sige, tuloy nyo yan. But as to whether or not this appointment has been accepted or acted upon, we have no news yet. So he has tendered it, but no news yet on whether it was been acted upon. No? So that's what all we know for now. Dagdag nito, hindi nila alam kung kailan eksakto ito nagpasa ng resignation dahil sa opisina ito ng Pangulo ipinasa. Unang pinaputok sa palasyo ang balitang nagbitiw na ito sa pwesto. Matapos maipabalitang may connection ito sa isang construction company na JSJ Builders Incorporated na ipinangalan umano sa kanyang then 19-year-old son. 2023 lang na ma-incorporate ang JSJ pero agad itong nakakubra umano ng mahigit 200 milyong pisong proyekto sa Ilocos Norte. Tiyan mo, Ilocos Norte, okay? Ano proyekto nito? 'Di ba? Pinagmamalaki mo yung ICI, Claire. Di sabihin mo sa amin, ito, bagong-bago lang, 2023 lang. Naging kontraktor. 200 million na agad ang proyekto. Bigla kang yaman, anak ng teteng. Ano ka, anak ng Marcos? Di ba? Ilocos Norte pa. Baka mamaya, kasalanan na naman yan ni Tatay Digong. Mga animal kayo. But, hindi nyo patunayan kung ano ang naging proyekto nito. Bakit siya nagkaroon ng ganong karaming proyekto, ganong kalaking proyekto? At ano ay papakita ninyo? Halimbawa, sa Davao, may nakita kayong bridge, di ba? Napilit ninanakaw ni Bongbong Marcos. Inamin niya dyan mismo. Magnanakaw si Bongbong. Ang laki ng ninakaw niya, isang malaking tulay. Isipin nyo,
tulay ninanakaw ni Bongbong Marcos. Ganyan po kaganid yang si Bongbong Marcos. Anong sinasabi namin ni Maharlika this entire time? Di ba? Nagkamali ba kami? Addict talaga yung si Bongbong Marcos at saka si Lisa Marcos. Nagdodroga yan. Pumupunta yan dito sa Amerika para sumali sa sex den. Pumapasok yan sa mga sex den. Nagsasalitan yan ng partners dito. Nako, nakakadiri yung presidente nyo sa Pilipinas. Meron pa nga akong audio na tinitira yan sa puwet si Bongbong Marcos. Nakakadiri, nakakahiya, nakakasuka. Diyos ko, Lord. Yan ang sinasabi namin this entire time kami na Maharlika. Hindi kami nagkakamali. Hindi kami fake news. Ilang beses namin sinasabi yan. Ngayon, ano pa bang kailangan nyo mangyari? Kapatid na mismo ang nagsabi na addict yan. Nagsasalitan yan ng partner, sumasali yan ng sex parties. Nakakadiri. Mag-asawa ang tatandaan nyo na, putang ina nyo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa'yo. Ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalito.
dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinagkain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo, dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.